ako muli nagbabalik. Ito nga pala si Mark Aguiluz. Dito nga pala ako sa North Caloocan. Meron nga pala akong ginawa ng loop dito na si Mr. Bennett Paglinawan, yung nag-first and second overall champion ng South Race. Ito nga pala yung pinagawa niya sa akin loop. Ang size nga pala nito is 5x8, pero ginawa ko lang siyang 4x4 na aviary. Tapos ginawa ko na siya ng ano, na simpleng Taiwan loop design lang. Malit lang pero maganda, tsaka maluwag na rin sa loob. Ito nga pala yung pintuan niya, gawa lang pala sa ano, sa bearing. Kaya ito, kahit isang daliri lang, tutulak mo, nagugulong siya. Ayan, tapos ginawa ko nga pala ito, 1.5 na tubular. Yung base niya, angle bar na 1.5, tapos 3/4 na tubular na galvanized, at saka 1x1 na steel matting na galvanized. So ito. So kalapatids, ito nga pala yung ginawa ko sa kanya. So yung budget niya maliit lang, pinagkasya ko lang yung budget niya. Ginawa ko na rin siya ng ng double wall para hindi mainit kasi nasa bubungan. So lahat ng sidings niya naka-walling, nakakisami naka-walling, pero siya na rin maglalagay ng ilaw dito. So nilagyan ko rin ng ventilation dito ng louver. Ang napag-usapan lang namin umpisa, dapat steel matting lang ang ilalagay dito. Hindi niya alam, pinalitan ko kasi pagka umulan tsaka hangin, papasok lang yung tubig ko, papapad lang yung loob. So napatid, ito nga pala yung sa may aviary niya. Ito. Ginawa ko rin pala yung sliding. Ayan o. Napaka-smooth ito lang yan. So ito. Ang size nga pala ng aviary niya is 4x5 ang size. Binigyan ko na rin ng dapuan na, na round tube na GI. Ayan, lahat yan. Puro ano yan. Puro steel matting na galvanized. Kapatid, ito nga pala yung sa aviary niya. So, ito nga pala yung pintuan na sliding door na ginawa ko. Gawa din pala sa louver. Akala niya screen din yung ilalagay ko. Yun nga, katulad nga sinabi ko na hindi pwedeng screen sa mga aviary. Gawa na kapag naka-plywood yung loob, mabababada ng tubig pagka nag-uulan. At least ito, kahit malakas yung ulan, yung hangin, halos anggi-anggi lang, hindi biglaan yung pasok. Kaya kalapatid, so, hindi siya mahirap itulak. Basic na kalapatid. O, tapos ito pala yung yung Taiwan trap lang na ginawa ko ito. So ito pala. Ginawa akong stainless yan. Tapos ito pala yung pinakapasukan dito. So nag-order na lang pala ako ng Taiwan trap na plastic. So ito nga pala, yan o. Hindi ko na nilagyan ng release sa magkabilang side. So, yung pasukan at release, ginawa ko na lang sa gitna. Pero, nilagyan ko siya ng bisagra. Yan. Tapos, kung gusto dito magpalabas ang ibon, ito, bubuksan lang ito. Para lang lumabas yung mga ibon dito sa may trap. Tapos, kung gusto yung isarado, at saka niya ilalak. Tapos, dito na lang siya mag-release. Kung ayaw niya mag-release doon sa may aviary. Yan o. Kalapatids, dapat ito wala sanang wala sanang waiting area to. So ang sinuggest ko sa kanya, dapat merong waiting area kasi nasa bubungan siya. Pagka nag-abangan, mabibilad lang siya sa init dito. Kaya nga, sabi niya ako na raw ang bahala. Kaya eto, ginawa ko na rin ng paraan. So kaya nagkaroon siya ng waiting area. Ang size ng waiting area niya, 3x4 ang waiting area niya. Tapos ginawa ko na rin pala siya ng upuan. Para di na siya maglalagay ng upuan, ito yung upuan niya. Ayan, para pag nag-aabang siya, ayan, nakaupo na siya rito. Kasama rito yung kanyang misis. O kaya, kung meron siyang girlfriend, o yung mga anak niya, yung tatay niya, ayan, dalawa sila, nag-aabang na ganyan. So, ang plano pa raw niya rito, ito, ipapasalamin na raw niya to. So, mas maganda pagka pinasalamin niya to. So, ito pala yung likod niya. Mga kalapatids,
louver. Ito pala yung likod ng louver. Ayan o. Ayan o. Ayan, nakapatong lang siya sa bubong. Pero hindi papasok yung tubig yan kahit umulan. Yan ang ginawa ng technique ni Agilus. So ito pala yung likod. Ayan. So sa mga gusto palang magpagawa sa akin, mag-PM na lang sa Facebook ko, Mark Agilus Slope-Maker. So paano po mga kalapatids, hanggang sa muli pa lang. Huwag kayong mahihiyang mag-PM sa akin at magpagawa. Maraming salamat.